Dear Miss Kay, alam niyo ba yung kasabihan na sa isang bahay, iisang hari at reyna lang dapat ang meron? Akala ko noon, simpleng salita lamang yun. Pero nagbago lahat sa akin nang tumira ko sa bahay ng biyanan ko. At dahil sa sitwasyon, napilitan akong makisama sa pamilya ng asawa ko, sa biyanan ko, pati na rin sa hipag ko. Sa umpisa, akala ko kaya ko. Akala ko normal lang. Pero habang tumatagal, doon ko na-realize, hindi pala lahat ng bahay tahanan ang pakiramdam. May mga bahay na parang kulungan din. At sa loob ng bahay na yun, ramdam ko na hindi ako ang reyna. At lalong wala akong karapatang magsalita. Lalo na't ang kinakasama kong akala ko magtatanggol sa akin, sa amin ng anak ko, ay isa palang dakilang mama's boy. Ito po ang kwento ng buhay ko, Miss Kay. Ako po si A. Marie. 31 taong gulang. May isang anak at kasalukuyang nakikitira sa bahay ng pamilya ng kinakasama kong si Jerry. Halos 10 taon na rin kaming magkasama. 20 years old ako nung mabuntis niya ako. May anak na kami, pero hanggang ngayon ay hindi pa rin kami kasal. Sa una, wala naman akong problema roon. Naniniwala akong darating din ang tamang panahon. Pero habang lumilipas ang mga taon, unti-unti kong napansin na parang wala nang pagbabago sa buhay namin. Seaman si Jerry. Karamihan ng oras ay nasa barko siya, habang ako naman ang naiiwan sa Pilipinas kasama ang anak namin. Ang masakit, hindi kami nakatira sa sarili naming bahay. Nakatira kami sa bahay ng mga magulang niya, kasama ang mga kapatid niyang babae at kani-kanilang pamilya. Oo, Miss Kay, malaki nga ang bahay nila, pero parang napakaliit noon para sa akin dahil sa dami namin. Araw-araw akong nakikisama. Araw-araw akong nag-iingat sa kilos at pananalita. At araw-araw ko ring nararamdaman na hindi talaga ako bahagi ng pamilyang yun. Lalo na sa paningin ng biyanan kong babae. Hindi naman niya ako direktang inaaway. Pero ramdam ko ang lamig ng pakikitungo niya. Kapag may pagkakamali ang isa sa mga hipag ko, madalas ay pinapalampas lang. Pero kapag ako ang nagkamali, kahit maliit na bagay, agad niya iyong napapansin. Minsan, habang naghahanda ako ng pagkain para sa anak ko, narinig kong nag-uusap sila sa kusina. Kaya dapat talaga magpakasal muna bago ka magpabuntis. Sabi ng isa kong hipag. Oo nga naman. Sagot naman ng biyanan ko. Tahimik akong nagpatuloy sa ginagawa ko. Pero sa loob-loob ko, alam kong ako ang pinatatamaan nila. Hindi na yon bago sa akin. Sanay na ako. Pero hindi ibig sabihin nun ay hindi na ako nasasaktan. Isa pa sa mga dahilan ng madalas naming pagtatalo ay pera. Ang allotment na pinapadala ni Jerry buwan-buwan ay hindi dumediretso sa akin. Sa biyanan ko ito ipinapadala. Siya ang naghahawak ng pera. Siya ang nagdedesisyon kung magkano ang mapupunta sa amin. Nung una, hinayaan ko lang. Iniisip kong magulang naman yun ni Jerry. Pero habang tumatagal, mas lalo akong nawala ng boses sa sarili kong pamilya. Kapag kailangan ng anak namin ng gamit sa paaralan, kailangan ko pang magpaalam. Kapag may biglang gastusin, kailangan ko pang magpaliwanag. At kapag kulang ang perang binibigay, wala akong magawa kundi magtiis. Isang gabi nga, habang magka-video call kami ni Jerry, hindi ko na napigilang ilabas ang sama ng loob ko. Pwede bang sa akin nalang ipadala yung allotment? Tanong ko. Agad naman tong umiling. Mas marunong humawak ng pera si mama. Napapikit ako. Pero Jerry, may sarili ka ng pamilya. Ano ka ba? Tumutulong lang si mama para sa atin. Nag-iipon siya para makapagpakasal tayo
at makapagpatayo rin ng sariling bahay. My God, Jerry. Almost 10 years na tayong nasasama. Pero hanggang ngayon, sa mga pangako mo rin wala pang natutupad. Pero hindi na ako nakipagtalo. Alam ko na kasi kung paano matatapos ang usapang yun. Palaging tamang nanay niya, palaging mali ang sinasabi ko. Kaya naman pinipili ko na lamang manahimik. Kinabukasan, nagkaroon na naman ng hindi pagkakaunawaan sa bahay. Nagsimula lang iyon sa simpleng usapan tungkol sa kuryente hanggang sa nauwi nga sa sagutan. Ang laki-laki ng konsumo ninyo, no? Sabi ng isa kong hipag. Napatingin ako sa kanya. Paanong naging kami lang? Gusto ko sanang sumagot pa, pero naalala ko ang anak ko. Naglalaro siya sa may sala at tahimik na nakikinig. Kaya naman pinigilan ko na lang ang sarili ko. Pumasok na lang ako sa kwarto. Pagkatapos noon, lalo akong nabigatan. Pakiramdam ko ay wala akong kakampi. Wala akong matakbuhan. Wala akong masabihan ng lahat ng nararamdaman ko. Doon ko muling naalala ang dati naming buhay. Ang dati kong bahay. Sana pala doon na lang ako tumira. Ang bahay na iniwan ko nang magsama kami ni Jerry. Akala ko magiging maayos ang buhay ko dito. Pero hindi. Nasa kabilang bayan ang bahay ng mamagulang ko. Doon ako lumaki. Doon ako nagkaisip. At doon ko nakasama ang mga magulang ko. Pareho na silang yumao. Ilang taon na rin ang nakakalipas. At dahil nag-iisa lang akong anak, walang ibang nag-aasikaso sa bahay kundi ako. Hindi na ako doon nakatira. Pero paminsan-minsan, dumadalaw ako para maglinis. Para tingnan kung maayos pa. Para hindi tuluyang mapabayaan. At para na ring maramdaman ko kahit papaano na mayroon pa rin akong lugar na matatawag na akin. Kinabukasan, pumunta ako roon. Kasama ko ang anak ko. Pagdating namin, agad kong binuksan ang lumang gate. Nakahinga ako ng maluwag nang makitang maayos pa rin ang bahay. May kaunti ng damo sa bakuran, mato yung dahon, pero maayos pa rin naman. Habang naglilinis ako, kung ano-anong alaalang bumabalik sa isip ko. Yung mga panahong buhay pa si nanay at si tatay. Yung mga simpleng hapunan namin noon, yung mga tawanan, at yung pakiramdam na mayroon akong tahanan. Sa totoo lang, ngayong magulang na ako, miss na miss ko na ang mga magulang ko. Ganun pala talaga, no? Ngayong magulang na tayo, parang gusto ulit nating maging bata. Ngayon mo ma-appreciate ang lahat ng ginagawa ng nanay mo noon. Napatingin ako sa lumang puno ng mangga sa gilid ng bakuran. Nung bata pa ako, madalas akong umakyat doon. Ngayon, ako nang may anak. At napakabilis pala talagang lumipas ng panahon. Halos maghapon din kaming naglinis ng anak ko. Pagsapit ng hapon, maayos na ulit ang paligid. Habang sinasara ko ang gate, napatingin ako sa kabilang bahagi ng kalsada. May isang matandang nagwawalis sa tapat ng bakuran nila. Si Mang Rolando, ama ng matalik kong kaibigan na si Rosie. Matagal ko na siyang kilala. Nung mga bata pa kami ni Rosie, madalas kami ni Rosie sa bahay nila. OFW o OFW si Mang Rolando noon. At ngayon, kahit na may edad na may itsura pa rin. At malakas pa rin tingnan. Tahimik lang talaga tong tao, pero masipag. Matagal na rin tong biyudo. Nasa abroad na ngayon si Rosie, kasamang asawa nitong foreigner. Kaya mag-isa na lamang niya sa buhay. Nang mapansin niya ako, bagya siyang ngumiti. Marie, napadalaw ka. Tumango ako. Naglinis lang po ng bahay. Mabuti naman. Sayang kapag napabayaan ang bahay ninyo. Sagot niya. Oo nga po eh. Sandali lang ang usapan namin. Pagkatapos ay nagpatuloy na siya sa pagwawalis. Habang ako naman ay sumakay na sa tricycle kasamang anak ko. Isa lang ordinaryong pagkikita. Wala namang kakaiba, wala namang espesyal. Isang simpleng pagbati lamang mula sa isang matandang kapitbahay na matagal ko nang kakilala. At habang pauwi ako sa bahay ng mga biyanan ko, ang iniisip ko pa rin ay ang mga problema ko kay Jerry, sa biyanan ko at sa buhay ko na tila hindi umuusad. Pagbalik ko sa bahay ng mga biyanan ko,
Mula sa dati naming bahay, agad kong naramdaman ang malamig na hangin ng pakikitungo nila sa akin. Hindi pa man ako nakakapasok ng tuluyan sa loob ng bahay nila, nakita ko ng biyenan kong nakaupo sa may sala. Nakakunot ang noo, parang may hinihintay. At hindi nga ako nagkamali. Ayan na palang mahilig maglakwatse. Napahinto ako. Ano ho? San ka na naman galing? Maghapon kang wala. Nagpigil ako. Naglinis lang po ako ng bahay namin. Bahay ninyo o galaan mo? Napatingin sa amin ang isa kong hipag. Halatang nakikinig. Ma, naglinis lang ho ako. Kung talagang inuuna mo ang pamilya mo, dito ka na lang dapat sa bahay. Napailing ako. Hindi ko alam kung saan nagagaling ang galit niya, pero pagod na rin akong palaging manahimik. Isang araw lang po akong nawala. Isang araw ngayon. Baka bukas 2 araw na. Doon ako napuno. Parang kasalanan ko po yatang dalawin ang bahay ng mga magulang ko. Natahimik siya. Napatayo ang biyenan ko. Aba, sumasagot ka na ngayon. Hindi ako sumasagot. Sinasabi ko lang, nangangatwiran lang po ako. Mula noon, halos hindi na niya ako pinapansin. Pero ang hindi ko alam, may nanaula o may nauna na pala siyang gawin. Nagsumbong na siya kay Jerry. At iba ang bersyon ng kwento niya. Nalaman ko iyon nang tumawag si Jerry mula sa barko. Galit o galit agad ang bungad niya. Ano bang problema mo kay mama? Nagulat ako. Ano? Anong problema? Sabi ni mama binabastos mo raw siya. Sinasagot mo siya. Napatawa ako sa inis. Oo nga naman. Siyempre kwento niya yun eh. Marie, matanda na yun. At ako, hindi ba ako tao? Narinig kong bumuntong hininga siya. Konting respeto naman. Doon ako tuluyang nainis. Jerry, narinig mo ba muna ang side ko? Bago ka magsalita ng ganyan? Tama na. Ikaw ang tama na. Natahimik siya. Kaya naman pinagpatuloy ko ang pagsasalita ko. Palagi na lang ganyan. Kapag may issue ka, kampi ka agad sa nanay mo. Dahil kilala ko si mama at ako, hindi mo ba ako kilala? Wala siyang maisagot. At gaya ng dati, nauwi na naman sa malabig na pagtatapos ang usapan. Pagkatapos noon, mas lalo akong nalungkot. Pakiramdam ko wala akong kakampi. Kahit ang taong dapat ay nasa tabi ko. Lumipas ang mga buwan. Nagpatuloy ang buhay ko. Patuloy rin ang maliliit na alitan sa bahay. Minsan dahil lang sa pera. Minsan dahil lang sa gawaing bahay. Minsan dahil lang sa hindi nila gusto ang tono ng pananalita ko sa kanila. At habang tumatagal parang lalo akong napapagod. Hanggang sa dumating din yung araw na nakababa ng barko si Jerry. Siyempre tuwang-tuwa ako. Tuwang-tuwa ang anak ko. Namiss ko siya eh. Pero pagdating niya sa bahay, parang wala lang. Ma, kumain ka na. Ma, may kailangan ka ba? Ma, magpahinga ka muna. Halos bawat pangungusap niya ay may kasamang mama. At habang tumatagal, lalo kong nakikitang kami ang laging nasa hulihan ng mga prioridad niya. Minsan habang kumakain kami, sinabi ng binan ko ang nalalapit niyang kaarawan. At syempre, ang magaling kong kinakasama, todo handa. Ging-abala ang buong pamilya sa araw nga ng handaan. Maraming bisita, mga kamag-anak, mga kaibigan niya, mga kumare. Busy ang lahat at busy rin ako sa pagtulong. Pero may isang taong hindi ko inaasahang makikita. Si Rowena, ang dating kasintahan ni Jerry. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig nung makita ko siya. At ang masakit, napaka-espesyal ng pagtanggap sa kanya. Rowena, buti nakapunta ka. Masayang bati ng biyenan ko. Niyakap pa ito na para bang matagal nang hinihintay. Nakita akong napangiti si Jerry. Nakipagkamay, nakipagkwentuhan,
At buong maghapon, parang bisitang pandangal si Rowena. Tahimik lang ako. Ayoko namang gumawa ng eksena eh. Ayoko namang masirang birthday ng biyanan ko. Pero sa loob-loob ko, kumukulo na ako. Natapos ang handaan, isa-isa na rin nagsialisa ng mga bisita. At doon ko na hindi napigilan ang sarili ko. Pumasok kami sa kwarto. Sinara ko agad ang pinto. Ano yun? Nagulat si Jerry. Huwag mo nga akong gawing tanga. Napabuntong hininga siya. Eto na naman tayo. Bakit nandun si Rowena? Inimbitahan ni mama eh. At okay lang sa'yo? Bisita lang yun, ano ka ba? Natawa ko. Bisita? Oo. Tingin mo ganun kasimple yun? Sana naman isipin niyo yung mararamdaman ko. Nagtaas siya ng boses. Marie, huwag ka na nga gumawa ng issue. Doon ako sumabog. Ako pang gumagawa ng issue? Oo, ikaw. Ex mo yun. At matagal nang tapos yun. Lagi na lang ganyan ang sagot mo. Napailing siya. Unang-una, birthday yun ni mama. Pangalawa, wala kang karapatang magalit ng ganyan. Napangangako. Ano? Wala akong karapatan? Oo. Talaga? Tahimik siyang nakatingin sa akin. At doon ko natuluyang nilabas ang lahat. Hoy, Jerry. Ipapaalala ko lang sa'yo. Kahit kailan, hindi ko naramdamang pinagtanggol mo ko sa nanay mo. Huwag mo nang isingit si mama. Huwag isingit. Siya naman ang dahilan ng lahat ng to. Marie, hindi ba totoo? Napakuyom siya ng kamao. Unfair ka. Ako? Unfair? Tumulo na ang luha ko. Halos 10 taon na tayong magkasama. Tahimik lang si Jerry. Halos 10 taon na akong nagtitiis sa poder ng nanay mo. Halos 10 taon akong naghihintay sa'yo. At alam mo ba hanggang ngayon, pakiramdam ko hindi mo pa rin ako pinipili. Pinipili kita. Hindi. Mabilis ang naging sagot ko. Kahit kailan, hindi mo ako pinili. Tumigil ka na nga. Hindi ako titigil. Lumakas pa ang boses ko. Kapag may problema, kampi ka agad sa nanay mo. Kapag may away, kampi ka agad sa kanya. Kapag nagsumbong siya, siya agad ang kinakampihan mo. Palagi ka na lang mama, mama, mama. Wala ka nang mukhang bibig kundi ang nanay mo. Ano? Ako laging magtitiis? Ako laging maghihintay? 10 taon mo nang sinasabi sa akin. Na kaya ang nanay mo ang tumatanggap ng pera mo para makapag-ipon tayo ng pambahay natin. Para makapagpakasal tayo pero hanggang ngayon nandito pa rin ako. Nakikisama pa rin ako. Sumusobra ka na. Tama ka. Sobra na. Tumawa ako ng mapait. At alam mo kung ano ang sobra? Yung pakiramdam na mag-isa ako palagi. Yung hindi kita maramdaman. Tahimik ang buong silid. Parang maging ang hangin ay tila huminto. Maya-maya bumukas ang pinto at bumungad ang nanay niya. Ano na naman pinagpuputok ng butsi mo, Marie, ha? Nagsiselos ka kay Rowena. Magkaiba kayong dalawa. Siya nakapagtapos, may magandang trabaho. Ikaw wala. Dahil yan sa kalandian mo. Ang aga-aga nagpabuntis ka sa anak ko. Pagkatapos ay dinuro ako. Ikaw, sabi ko kay Jerry. Napatingin siya sa akin. Sabihin mo dyan sa magaling mong nanay. Huwag mo siyang idadamay, Marie. Lalong lumakas ang boses ko. Damay siya. Dahil matagal na akong pagod na pagod sa kanya. Marie, sigaw ng biyanan ko. Ikaw, isaksak mo sa baga mo yung anak mong mamas boy. Yun naman ang gusto mo, di ba? Mas gusto mo si Rowena? Okay, fine. Sayong-sayo yung anak mo. At ikaw, Jerry, nagpapasalamat ako. Dahil hindi tayo kinasal. Natahimik siya. Wala na siyang naisagot. At sa unang pagkakataon sa buong relasyon namin, nakita kong hindi niya alam kung paano ko sagutin. Pero wala na akong pakialam doon.
Dahil matapos ng maraming taon ng pananahimik, ngayon ko lang nailabas ang lahat ng sama ng loob ko. Ang lahat ng kinikimkim ko. At hindi ko alam na ang gabing yon ang magiging simula ng mas malalim pang lamat sa relasyon naming dalawa. Hindi na ako nakatulog ng maayos matapos ang matinding away namin nila Jerry. Buong gabi akong nakaupo sa gilid ng kama habang mahimbing na natutulog ang anak ko. Paulit-ulit kong iniisip ang mga nangyari. 10 taon akong nagtiis, 10 taon akong umasa. Na balang araw, pipiliin naman niya ako. Pero sa bawat problema, sa bawat hindi pagkakaunawaan, iisa lang ang napapatunayan. Mas mahalaga pa rin ang opinyon ng nanay niya kaysa sa akin. Pagsikat ng araw, nagdesisyon na ako. Hindi na ako makikipagtalo pa. Hindi na ako magmamakaawa. Nung umaga, tahimik kong nilabas ang ilang bag ko. Niligpit ko ang mga damit namin ng anak ko. Wala ni isang tao sa bahay ang nagtangkang pigilan ako. Nakatingin lang sila. Parang matagal na nilang hinihintay ang araw na iyon. Nung matapos ako mag-impake, lumapit si Jerry. "Saan ka pupunta?" Napatingin ako sa kanya. "Sa bahay namin." "Nagpapadala ka na naman sa galit mo." Napangiti ako ng mapait. "Hindi ako galit, Jerry. Huwag ka mag-alala. Pero pagod na ako." "Hayaan mo siya, Jerry. Tingnan mo lang kung kayanin niyang wala kang perang bibigay." Sabi ng binan ko. Tumingin ako sa kanya. "Kaya ko. Huwag kayong mag-alala." "Ano ba naman yung kakarampot na perang binibigay niyo sa amin ng anak ko, hindi ba?" Nagulat to sa sinabi ko. "Sa'yo na lang yung 5,000 mo. Isaksak mo yun sa'yo." Sabi ko, sabay alis. Makalipas ang ilang minuto, nakasakay na kami ng anak ko papunta sa dati naming bayan. Habang papalayo kami, pakiramdam ko ay unti-unting gumagaan ang dibdib ko. Masakit? Oo, pero may kakaibang gaan. Parang matagal na akong nakakulong at ngayon lang muling nakalanghap ng sariwang hangin. Pagdating ko sa bahay ng mga magulang ko, agad kong binuksan ang gate. Napakatahimik ng paligid. Matagal ko nang dinadalaw ang bahay na iyon pero iba ang pakiramdam ngayon. Hindi na ito pansamantalang pagbisita. Dahil doon na kami titira. Habang naglilinis ako ng sala, napansin kong marami na rin palang kailangang ayusin. Mga lumang kabinet, mga bubong sa kusina na kailangang kumpunahin, mga gamit na hindi ko naman kayang buhatin mag-isa. Napabuntong hininga ko. "Kaya natin yan, Mama." Napangiti ako. Kahit papaano, mayroon akong kakampi. Kinabukasan, habang sinusubukan kong buhatin ang isang lumang aparador, may narinig akong boses mula sa labas. "Parang mabigat yata." Paglingon ko, nakita ko si Mang Rolando. Nakatayo sa may gate, may dalang tools. "Nakakahiya naman po." "Hindi naman nakakahiya ang humingi ng tulong." Ngumiti siya. "O siya, tulungan na kita." Noong una ay tumanggi pa ako. Pero sa huli, pumayag din. "Salamat po, Mang Rolando." At doon nagsimula ang lahat, Miss Kay. Hindi sa malalalim na usapan, hindi sa mga espesyal na sandali, kundi sa isang simpleng pagtulong. Tinulungan niya akong ilipat ang ilang gamit, inayos ang lumang gamit, tinignan ang sirang bubong, minsan nga nagdala pa siya ng lagari, minsan naman nagkukwentuhan lang kami. At simpleng nagpapayo lang siya. Habang tumatagal, mas lalo kong nakikilala ang totoong Mang Rolando. Napakatahimik talaga niyang tao, pero may sense of humor kapag kausap. Hindi naman siya yung tipong madaldal. At higit sa lahat, hindi siya mapanghusga. Hindi tulad ng mga taong nakapaligid sa akin sa nakalipas na mga taon. Lumipas pang mga araw, hanggang sa naging mga linggo, at wala pa ring paramdam si Jerry. Hindi siya nagpunta. Hindi siya nagtangkang sundan kami ng anak ko. Pero paminsan-minsan ay tumatawag siya para kumustahin ang anak namin. Pero hanggang dun lang yon. Sa totoo lang, nasaktan talaga ako. Pero habang tumatagal, unti-unti ko na ring tinanggap. Kung ayaw niya kaming sunduin, kung ayaw niya kaming sundan, hindi ko na siya pipilitin pa.
Ayoko nang habulin ng taong hindi marunong lumingon. Samantala, kami, masasanay na kami sa buhay namin ngayon. At kahit papaano'y may ipon naman ako, kaya nagtitinda ako ng kakanin. At ang unang pinaka naging komportable rito ay ang anak ko. Halos araw-araw itong nasa labas. Nagbibisikleta, naglalaro, tumatakbo sa bakuran. At napansin kong madalas tong nasa bahay ni Mang Rolando. Nang una nga'y nag-aalala pa ako. Pero nang minsang sunduin ko siya doon, napangiti na lang ako. Nakita ko kasi sila sa may terrace. May hawak na chessboard si Mang Rolando, habang ang anak ko naman ay seryosong nag-iisip ng susunod na galaw. Nung makita niya ako, masaya tong tumakbo papunta sa akin. "Mama, nanalo ko!" Napatawa si Mang Rolando. "Naku isa lang naman ang panalo niya. Panalo pa rin po yun." Tama. Lahat kami ay natawa. Pag-uwi namin ng gabing yun, napansin kong matagal nang hindi ganoon kasi ang anak ko. At doon ko na-realize na malaki ang naitutulong ni Mang Rolando sa amin. Hindi dahil sa pera, hindi dahil sa material na bagay, kundi dahil sa presensya, sa kabaitan niya, mga bagay na hindi nabibili. Isang hapon nga, lumapit si Mang Rolando sa may bakod. "Kumusta ka na?" Napaisip ako. Ilang buwan na rin pala mula nung umalis kami sa bahay ni na Jerry. "Mabuti naman po." "Sigurado ka?" Natawa ko. "Ay ho talaga." Ngumiti siya. "Matanda na ako. Marami na akong nakilalang tao. Kaya kabisado ko na kapag may problema o wala." Tumango ako. At hindi ko na malayang nagsimula na pala akong magkwento. Tungkol kay Jerry, sa biyanan ko, tungkol sa mga past na naging away, tungkol sa mga sama ng loob na matagal kong kinimkim. Hindi siya nagsasalita habang nagkukwento ako. Pinapakinggan niya lamang ako. At sa kung anong dahilan, gumaan palalo ang pakiramdam ko. Pagkatapos kong magsalita, tumango-tango lang to. "Mahirap ang pinagdadaanan mo. Pero malakas ka." Napatingin ako sa kanya at ngumiti. Kakaiba yon sa pandinig ko ngayon. Madalas kasi ang narinig ko noon ay puro puna, puro pagkakamali. Pero sa araw na yon, may taong nakakita sa akin ang kakaiba. At hindi ko maipaliwanag kung bakit tumatak yon sa isip ko. Nang gabing iyon, Miss Kay, habang nakahiga ako sa kama, ang nasa isip ko lang noon, si Mang Rolando. Hindi ko alam kung anong magiging papel niya sa buhay ko. Ang alam ko lang, sa panahong pakiramdam ko ay iniwan ako ng lahat. May isang taong tahimik na naroon, handang tumulong, handang makinig, at unti-unti nang hindi namin namamalayan, nagsisimula ng mabuo ang isang pagkakaibigan sa pagitan naming dalawa. Ilang buwan na rin ang nakakalipas, Miss Kay. Mula nung umalis kami ng anak ko sa bahay ng mga biyenan ko. Simpleng buhay. Oo nga't hindi kami nakatira sa malaking bahay. Pero sa totoo lang, mas payapa to kaysa dati. Hindi na ako araw-araw kinakabahan sa sasabihin ng iba. Hindi na ako nakatingin sa biyenan ko na parang laging may kasalanan. Hindi na ako palaging nagkukulong sa kwarto namin. At si Jerry? Wala pa rin. Balita ko nga hindi pa siya sumasampa ng barko. Pero hindi naman siya dumadalaw. Parang tuluyan na rin siyang nawala sa buhay naming mag-ina. Hanggang sa isang umaga nga, may narinig akong balita na aksidente daw si Jerry sa motor nung madaling araw. At ang plot twist, angkas niya si Rowena. Napahinto ako noon. Habang naghuhugas ng pinggan, nung binalita nga sa akin ng pinsan ko. Natawa ko. Di ko alam kung bakit. Hindi yung masaya na tawa. Yung parang pagod na tawa. Talaga? Sa isip ko parang hindi na ako nagulat. May nalalaman pa silang wag kong pagsilosan si Rowena. Nakakatawa talaga silang pamilya. Pero ewan ko, hindi na rin ako nag-aalala. Para bang naubos na lahat ng emosyon ko para sa kanya. Hindi ko nga siya pinuntahan sa ospital. Hindi ko na rin tinanong pang ibang detalye. Hinayaan ko na lang. Sabi ko sa sarili ko, kung ano man ang nangyari sa kanya, buhay niya na yun.
hindi ko na responsibilidad pa. Lumipas ang 3 araw. Isang araw may pumasok na chat sa cellphone ko. Nagulat ako dahil galing yon sa hipag ko. Marie, umuwi ka na muna dito. Wala kasi mag-aalaga kay Jerry. Napatitig ako sa message. Ang bilis. Ngayon sila na ang naghahanap sa akin. Ngayon nila ako naalala. Daan-daan ako nag-type ng reply. Si Rowena yata yung kasama niya sa aksidente, di ba? Di siyang mag-alaga sa kanya. Huwag niyo akong idamay sa gulo niyo. Hiwalay na kami ni Jerry. Ayaw niyo sa akin, di ba? Di responsibilidad niyo na siya. Ngayon na wala na kayong makukuhang allotment, saka niyo ako hinahanap. Tapos pinindot ko ang send. Maya-maya nasin nito. At kung ano-ano ang nireply. Galit na galit, pero di ko na pinatulan. Binlock ko. Sa wakas, parang natanggal ko na rin ang bigat na matagal ko ng bitbit. Lumipas pa ang mga linggo, doon ko lang ulit nalaman na hindi na pala makakasampa ng barko si Jerry. Naputulan daw to ng isang paa dahil nga sa nangyaring aksidente. Doon ako nagulat. Akala ko kasi simpleng pagsempalang lang sa motor ang nangyari. Pero mukhang hindi pala. Wala naman akong magagawa. Hanggang sa nakatanggap ulit ako ng chat sa isa ko na namang hipag. Pinipilit nila ako. Umuwi na daw ako doon dahil kailangan ni Jerry ng mag-aalaga sa kanya. Pero ayoko na. Ano ako, tanga? Ngayon na wala na silang mapapala, ako ang hahanapin nila. Ako ang pag-aalagain nila. Sa paglipas pa ng mga buwan, naging sanay na ako sa bagong buhay ko. Ako at ang anak ko lang at ang katahimikan ng bahay namin. Pero sa paglipas noon, may isa pang bagay na unti-unting naging bahagi ng mga araw ko. Si Mang Rolando. Hindi lang siya basta kapitbahay. Siya na ang tumutulong sa mga pamibigat na gawain. Siya ang madalas kausap ng anak ko. Siya yung palaging nandyan kapag may kailangan kami. Isang hapon, mula sa bakod o sa kabilang bakod, tinawag niya ako. Marie. Po? Sagot ko. Sandali siyang natahimik. Parang kinakabahan. Pwede ba kitang makausap? Napakanot-noo ko. Ano yun? Hindi ito madaling sabihin. Huminga siya ng malalim. Kung kailan ako tumanda, tsaka pa ako natorpe. Ewan ko ba bakit ganitong nararamdaman ko? Napangiti ako ng bahagya. Ano ho ba yun? Tapos ngumiti rin siya. Nito ko lang to naramdaman. Gusto ko lang malaman mo na gusto kitang makilala pa. Natigilan ako. Hindi ako agad nakasagot. Siya naman ay nagpatuloy pa sa pagsasalita. Pwede ba kitang ligawan? Narinig ko ang huni ng ibon sa malayo. Tapos napatingin ako sa kanya. Gulat na gulat. Ho? Umiling siya na parang kinakabahan. Naku hindi ako nagmamadali. Alam ko naman ang sitwasyon mo. Alam kong may pinanggalingan ka, may pinagdadaanan ka pa. Pero gusto ko lang maging totoo sa nararamdaman ko. Gusto ko lang malaman mo. Natahimik ulit ako. Kaya, dagdag niya, mas mahina pa ang boses. Hindi ko naman hinihingi agad ang sagot mo. Pwede mong pag-isipan. Huminga ako ng malalim. Naku matanda na ho kayo Napangiti ito ng bahagya. At napakamot sa ulo. Oo nga At ikaw, hindi ka na rin naman bumabata. Natigilan ako tapos natawa ng mahina. Gumiti siya. Pasensya ka na. Kung sinabi ko sa'yo, ganun talaga ako. Sandali akong tahimik at tumingin sa anak ko na naglalaro sa bakuran. At sa unang pagkakataon, hindi naman ako nakaramdam ng takot sa idea na may ibang pwedeng pumasok sa buhay naming mag-ina. Bumalik ang tingin ko kay Mang Rolando. Hindi ko pa alam kung anong sasabihin ko Tumangwa lang siya. Ayos lang. Ihintayin ko kung anumang magiging sagot mo. Huwag kang ma-pressure. At umalis siya ng mahinahon. Nung gabing yun, nakahiga ako. Tahimik ang buong paligid ng bahay. Sa labas, maraang humahampas ang hangin. At sa isip ko,
paulit-ulit pa rin yung sinabi ni Mang Rolando. Pwede ba kitang ligawan? Hindi ko alam kung bakit pero hindi ako natatakot. Matagal kong tinititigan ang kisame. Naalala ko bigla si Jerry. Yung mga taon ng pagtitiis ko sa kanya. Yung mga gabing umiiyak ako ng tahimik. Ang pakiramdam na hindi ako pinipili. Tapos na ako roon. Alam ko na yon. Si Mang Rolando, wala siyang pangako. Kahit simpleng tulong lang noon sa pag-aayos ng bahay. Doon naman nagsimula ang pakiramdam na hindi ako nag-iisa. Napabuntong hininga ko. Anak, mahinang tawag ko. Po, mama. Sagot niya na inaantok na. Kung sakali bang may bagong darating sa buhay natin, okay lang ba sa'yo? Tumahimik siya sandali. Tapos nagsalita. Kung masaya ka mama, okay lang po sa akin. Napangiti ako. Kahit bata pa siya, ramdam kong naiintindihan niya ako. Naiintindihan niya ang bigat ng lahat ng pinagdadaanan namin. Bumangon ako at lumabas ng kwarto. Hanggang sa bakuran. At mula sa kabilang bahay nakita ko si Mang Rolando na nakaupo lang sa upuan niya. Na parang naramdaman niya na lumabas ako. Kaya lumingon siya sa gawi ko. Ngumiti siya pero hindi nagsasalita. At sa mga sandaling iyon, parang lahat ng ingay ng nakaraan ay unti-unting nawala. Kung ikaw ako, matapos ang lahat ng sakit, bibigyan mo pa ba ng chance ang bagong simula? O matatakot ka ulit na magtiwala? Actually ngayon, ilang buwan na rin ang nakakalipas. Mula nung nagtapat ang nararamdaman sa akin, si Mang Rolando. At habang sinusulat ko to, hindi ko alam kung ano bang isasagot ko sa kanya. Araw-araw pa rin naman siyang pumupunta dito. Araw-araw may dalang prutas at kung ano-ano. Pero napapaisip pa rin ako. Bibigyan ko ba siya ng pagkakataon na maging bahagi ng buhay naming mag-ina? Hanggang dito na lamang po ang kwento ng aking buhay, Miss Kay. Thank you so much and God bless po sa inyong lahat.